Ang milyonaryo ay nagulat nang mapansin niya ang hardinero na mayroong nakakatakot na pagkakahawig sa kanyang yumaong kasintahan. Nasuot pa ang parehong kwintas na ibinigay niya do panjer-part na taon na ang nakalilipas. Si Luna ay laging nagliliwanag ng saya tuwing naaalala niya ang kanyang simpleng pamumuhay sa probinsya, pinalilibutan ng makukulay na bulaklak, malalawak na bukirin at ang maingat na inaalaga ang mga hardin ng kanyang ina at lolo. Subalit, nagbago ang kanilang buhay nang tumanda at nagkasakit ang kanyang lolo, nangangailangan ng tuloy-tuloy na pangangalaga. Mabilis na nauubos ang kanilang maliit na ipon, hindi sapat upang tugunan ang mga gastusin sa ospital at pang-araw-araw na pangangailangan. Nagdesisyon si Luna na oras na para sa pagbabago at tinungo niya ang lungsod, isang lugar kung saan tila mas malaya at masaganang dumadaloy ang pera. Walang dala kundi isang maleta ng mga simpleng damit, isang kuwaderno ng mga tala tungkol sa halaman at isang pusong puno ng pag-asa. Nagsimula siya sa kanyang bagong paglalakbay. Bagamat tiwala siya sa kanyang kakayahan sa paghahardin, hindi siya sigurado kung gaano kabilis siya makakahanap ng trabaho sa napakalaking at tila malayong kapaligiran ng lungsod. Pagkatapos ng ilang araw ng masigasig na paghahanap ng trabaho at ilang gabi ng di mapakaling pagtulog sa isang murang paupahan, nagbunga rin ang tiyaga ni Luna. Nakakuha siya ng trabaho bilang isang hardinero sa isang simpleng tirahan. Ang interview ay maikli at kaswal, pinamunuan ni Donna Clara, isang mabait na babae na nangangasiwa sa kompleks. Nabighani si Donna Clara sa sigasig at pagmamahal ni Luna sa paghahalaman, kaya't agad niyang ipinasyang kunin ito. Mayroon kang kakaiba, iha, yun na ang trabaho, sabi niya habang nagningning ang kanyang mukha sa ngiti. Agad nagsimula si Luna sa kanyang mga tungkulin. Bagamat simple ang mga hardin ng kondominium, buong puso niyang isinapuso ang pagpapaganda ng mga ito gamit ang kanyang mapanlikhang kamay. Ang kanyang mga kamay ay tila konektado sa lupa, kaya't bawat halamang kanyang inaalagaan ay namumukadkad ng masigla. Ang mga bulaklak ay mas matingkad, ang mga puno ay tila mas matibay, at ang mga palumpong ay nag-aayos ng maganda sa kanilang mga pwesto. Hindi ito nakalampas sa mga mata ng komunidad. Hindi nagtagal, napansin ng mga residente ang pagbabago at nagsimulang magkomento. Hindi pa naging ganito kaganda ang mga hardin at nagtatanong, sino itong batang babaeng nagbigay buhay muli sa ating mga berdeng espasyo? Tinanggap ni Luna ang mga papuri na may simpleng ngiti, ngunit sa kalooban niya, nakaramdam siya ng malalim na kasiyahan sa tuwing nakakamit niya ang pagkilala. Alam niyang bawat papuri ay nagdadala sa kanya ng isang hakbang na mas malapit sa pagkamit ng perang kinakailangan ng kanyang pamilya. Bukod sa kanyang mga tungkulin sa kondominium, nagsimula ring tumanggap si Luna ng dagdag na gawain sa mga kalapit na bahay. Bawat trabaho ay nilalapitan niya ng may parehong antas ng pangangalaga at mabilis na kumalat ang kanyang reputasyon sa lugar. Bawat trabahong natatapos ni Luna ay hindi lamang nagpapalakas ng kanyang reputasyon, kundi pati na rin ng kanyang kita na labis niyang kailangan. Regular siyang nagpapadala ng bahagi ng kanyang kinikita sa kanyang ina, laging sinasamahan ng isang taos-pusong liham na nagkukwento ng kanyang pag-unlad at nagpapahayag ng kasiguruhan sa mas maginhawang kinabukasan. Napakahalaga ng perang kinikita ni Luna. Hindi lang nito binabayaran ang kanyang mga gastusin, kundi nagsisilbi rin itong simbolo ng pag-asa. Isang pag-asa na ang kanyang lolo ay maaaring makakuha ng kinakailangang medikal na pangangalaga at ang kanyang ina ay maaaring mag-alaga sa kanya nang hindi iniinda ang mga pasaning pinansyal. Bawat dolyar na kinikita niya ay isang tagumpay, isang hakbang papalapit
sa mas matiwasay na kinabukasan para sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa kabila ng kanyang mga naunang tagumpay, alam ni Luna na mahaba pa ang landas na kanyang tatahakin. Mabigat ang trabaho at ang responsibilidad ng pagpapanatili ng mga hardin ng iba ay nangangailangan hindi lamang ng kaalaman kundi ng napakalaking pasensya at tatag. Gayunpaman, ang kanyang matibay na loob at ang pangangailangang masuportahan ang kanyang pamilya ang nagtutulak sa kanya upang magpatuloy at patuloy na paghusayin ang kanyang mga kasanayan sa paghahalaman. Isang umaga, habang inaalagaan ng isang hanay ng mga rosas, nagulat si Luna nang lapitan siya ni Donna Clara. May dala itong maliit na sobre. Luna, iha, ito'y isang espesyal na imbitasyon. Si Ginoong Manuel Rodriguez, ang may-ari ng ingranding mansyon sa tuktok ng Burol, ay narinig ang tungkol sa iyong husay. Gusto kaniyang kunin upang pamahalaan ang kanyang mga hardin at narinig kong malaki ang bayad, paliwanag ni Donna Clara. Bumilis ang tibok ng puso ni Luna nang mabanggit ang pangalan ni Manuel Rodriguez, isang lalaking kilala sa kanyang malaking yaman at pagiging pribado. Ang imbitasyong ito ay kumakatawan sa pambihirang pagkakataon na kanyang inaasam, isang hakbang patungo sa pagtitiyak ng pinansyal na katatagan para sa patuloy na pangangalaga sa kanyang lolo. Sa pusong puno ng pasasalamat at determinasyon, tinanggap ni Luna ang alok, handa na harapin ang mga hamon na naghihintay sa mansyon. Habang papalapit si Luna sa mga nagtatayugang tarangkahan ng mansyon ni Manuel Rodriguez, pinaghalong kaba at pananabik ang bumalot sa kanya. Namangha siya sa karangyaan ng ari-arian. Ang mga tarangkahang bakal ay bumukas, ipinakita ang mahabang daan na napapalibutan ng matatandang puno patungo sa kahanga-hangang harapan ng bahay. Ang mansyon na may madilim na mga dingding na bato at matatayog na mga bintanang may mabibigat na kurtina ng pelus ay naglalabas ng isang pakiramdam ng karangyaan na higit pa sa mga simpleng hardin na dati niyang inaalagaan. Nang salubungin siya ng isang kasapi ng tauhan, agad niyang naramdaman ang malaking pagkakaiba sa sukat at luho kumpara sa kanyang mga nakaraang proyekto. Ipinakilala si Luna kay Marta, ang tagapag-alaga ng mansyon, isang babaeng nasa katamtamang edad na may seryosong ekspresyon ngunit may bahid ng init sa kanyang kilos. Maligayang pagdating, Luna, bati ni Marta na may bahagyang tango. Magsisimula ka bukas sa iyong trabaho. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mga hardin at ipakikilala sa ating grupo. Habang naglalakad sila sa malawak na bakuran, hindi na iwasan ni Luna na mabighani sa likas na kagandahan ng mga hardin at sa kanilang hindi pagganap na potensyal. Bagamat halatang napabayaan ang mga hardin, nakita ni Luna na sa kaunting pagsisikap at pagmamalasakit, muling mabubuhay ang mga ito. Sa kanilang pag-iikot, nakasalubong nila si Charles, ang pangunahing hardinero. Isang matipunong lalaki na may kulay abong buhok at mga kamay na punong-puno ng bakas ng paghihirap sa trabaho. Binati siya ni Charles ng isang mainit na ngiti. Kaya't ikaw pala ang bagong miyembro, punan niya ng may pagsang-ayon. Maligayang pagdating, tiyak na kailangan namin ng dagdag na kamay upang maibalik ang kaayusan ng lugar na ito. Habang sinusuri ni Luna ang mga lugar na nangangailangan ng higit na atensyon, narinig niya ang ilang piraso ng usapan tungkol kay Manuel Rodriguez, ang may-ari ng mansyon. Isang misteryosong tao, napansin ni Charles na tila nag-iisip, walang tigil sa trabaho at hindi nakikisalamuha, hindi nagpakasal, walang anak.
Sinasabi ng mga tao na hindi na siya tunay na umibig mula nang masaktan siya ng isang trahedya noong kabataan niya. Sumingit si Marta sa pag-uusap. Sa kabila ng kanyang kayamanan, tila mas pinipili niya ang pagiging mag-isa. Mas gusto niya ang tahimik na pagsama ng mga libro at dokumento kaysa sa masiglang mga pagtitipon. Madalas mag-host ang mansyon ng mga kilalang bisita, ngunit natigilan siya, nagpapahiwatig na bihira si Manuel na makilahok sa mga kasiyahan. Sa puntong iyon, tahimik na sumali si Diego ang namamahala sa pagpapanatili ng bahay. May mga nagsasabing may dinadala siyang malalim na kalungkutan, isang pagkawala mula sa kanyang nakaraan na hindi niya lubos na nalampasan. Ang mga revelasyong ito ay lalong nagpalalim sa pagkakuryoso ni Luna tungkol kay Manuel Rodriguez. Sino nga ba ang misteryosong lalaking ito at anong mabigat na lihim ang kanyang dinadala na maging ang sariling mga tauhan niya ay nagsasalita tungkol sa kanya ng may pag-aalinlangan? Sa kabila ng mahabang araw at pagod na nararamdaman, napuno si Luna ng bagong sigla at pananabik na simulan ang kanyang trabaho. Ang tagong kagandahan ng mga hardin ay isang hamon na handa niyang harapin at ang misteryosong aura na bumabalot kay Manuel Rodriguez ay lalo pang nagpaigting ng kanyang interes. Para kay Luna, ang muling pagbuhay sa mga hardin ay higit pa sa isang karaniwang tungkulin. Ito ay isang pagkakataon upang maibalik ang kasiglahan at saya sa isang lugar na tila nababalot ng katahimikan at hiwaga. Ang unang araw ni Luna sa mansyon ni Manuel Rodriguez ay nagsimula bago pa sumikat ang araw, puno ng determinasyon na gumawa ng magandang impresyon. Ang malawak, ngunit medyo napabayaan na mga hardin ay tila perpektong canvas para ipamalas ang kanyang kasanayan. Habang unti-unting lumilitaw ang liwanag ng araw sa abot tanaw, sinimulan na ni Luna ang kanyang gawain. Ang kanyang mga kamay ay ginagabayan ng mga taon ng karanasang nakuha mula sa kanyang simpleng pamumuhay sa probinsya. Araw-araw, lalo siyang nalulubog sa kanyang mga tungkulin, dahan-dahang nire-renovate ang mga hardin ng mansyon. Sa ilalim ng kanyang masusing pangangalaga, ang mga halaman ay umusbong ng masigla, ang mga bulaklak ay nagningning sa matingkad na kulay, at ang mga palumpong ay naeskultura sa mga maayos at magagandang hugis. Hindi nakalampas sa mga mata ng tauhan ng mansyon ang mabilis na pagbabago sa hardin. Namangha sila sa mga pagbabagong nagawa ni Luna sa maikling panahon. Ipinahayag ni Charles, ang punong hardinero, ang kanyang paghanga ng walang pag-aalinlangan. "Tunay kang may talento, Luna," sabi niya isang araw habang pinagmamasdan ang hilera ng mga rosas na namulaklak ng kamangha-mangha sa ilalim ng kanyang pag-aalaga. "Hindi pa ako nakakita ng sino mang may kakayahang kumonekta sa mga halaman kagaya mo." Maging si Marta, ang karaniwang seryosong tagapamahala ng bahay, ay napilitang magbigay ng papuri sa mga pagbabago. "Napakaganda ng mga hardin," anya, na tila nagpapakita ng halos isang ngiti. Tiyak na mabibighani si Ginoong Rodriguez. Si Manuel Rodriguez, kilala sa kanyang pagiging mapag-isa, ay bihirang makita ng kanyang mga tauhan. Madalas na ginugugol ang kanyang oras sa opisina o sa pagbibiyahe para sa negosyo. Subalit, ang mga kamanghamanghang pagbabago sa hardin ay hindi nakalampas sa kanyang pansin. Isang hapon, matapos lamang makabalik mula sa isang business trip, naramdaman ni Manuel ang matinding pagnanais na maglakad-lakad sa mga binuhay na muli niyang hardin. Habang naglalakad siya sa mga gravel na daanan, pinagmamasdan niya ang bawat detalye, ang mga bulaklak na saganang namumulaklak, ang mga palumpong na perpektong nahubog, at ang hangin na puno ng matamis na halimuyak ng mga sumisiglang halaman.
Isang alon ng nostalgia ang bumalot sa kanya, pinukaw ang malalayong alaala ng mga panahong ang maayos na mga hardin ay may mahalagang personal na kahulugan. Sa pagtindi ng kanyang pagnanais na personal na pasalamatan ang bagong hardinero na responsable sa pagbabagong ito, hinanap ni Manuel si Luna. Natagpuan niya ito malapit sa isang fountain, masikap na inaasikaso ang isang taniman ng mga liryo. Lumapit siya ng tahimik, halos hindi marinig ang kanyang mga hakbang sa mga bato. "Ikaw si Luna, tama ba?" tanong niya. Ang malalim niyang tinig ay bumasag sa katahimikan ng kanyang pagtatrabaho. Nagulat si Luna at mabilis na tumayo, mabilis na pinunasan ang kanyang mga kamay na puno ng lupa sa kanyang apron. "Opo, Ginoo," sagot niya sabay harap sa unang pagkakataon sa may-ari ng mansyon. "May maitutulong po ba ako sa inyo?" tanong ni Luna, bahagyang kinakabahan sa harap ng kilalang negosyante. Saglit siyang pinagmasdan ni Manuel at tila tumigil ang oras. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Luna at naramdaman niya ang biglaang pagkamangha. Napakalaki ng pagkakahawig ni Luna kay Lucia, ang kanyang yumaong kasintahan, ang buhok, ang hugis ng mga mata, ang ngiti, bawat detalye ay bumalik sa kanya. Nagpapaalala ng tanging babaeng minahal niya ng totoo. "Pasensya na," bulong ni Manuel, bahagyang umiikot ang kanyang isip. "Naalala mo lang ako ng isang taong kilala ko noon." Bagamat nalito, kalmado si Luna at tumugon, sana'y magaganda ang mga alaala. Malinaw na nabalisa si Manuel at tumango ng bahagya. "Napakaganda ng trabaho mo dito, Luna. Hindi pa naging ganito kaganda ang mga hardin," sabi niya, mas malumanay ang kanyang tono. "Ipagpatuloy mo ang napakagandang ginagawa mo." Nagbigay ng mahinhing ngiti si Luna. "Salamat po, Ginoong Rodriguez. Isang karangalan po ang alagaan ng mga hardin na ito." Muling tumango si Manuel at naglakad palayo, ang kanyang isipan balot ng mga alaala ni Lucia at ang nakakalitong pagkakahawig niya kay Luna. Ramdam niya ang pangangailangang malaman ang mga sagot, ngunit alam din niyang hindi ito ang tamang oras upang magtanong pa. Samantala, ipinagpatuloy ni Luna ang kanyang mga gawain na nanatiling walang kamalay-malay sa malaking epekto ng kanyang anyo sa nag-iisang may-ari ng mansyon. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mapagnilay-nilay na katahimikan. Si Manuel, na kilala sa pagiging tahimik at malayo, ay mas lalo pang lumubog sa kanyang sarili. Si Luna, sa kabilang banda, ay patuloy na nagpakita ng dedikasyon sa kanyang trabaho. Hindi batid ang mga komplikadong emosyon na kanyang naibunsod kay Manuel. Sa ilalim ng kanyang masinsinang pag-aalaga, patuloy na namumukadkad ang hardin, subalit tila may iba pang bagay na unti-unting umuusbong sa mga tahimik na bahagi ng malawak na mansyon. Isang umaga, muling sumikat ang araw sa ari-arian ni Manuel Rodriguez at ang hardin ay nagpakita ng kanyang pinakamalaking kagandahan salamat sa masusing pangangalaga ni Luna. Ang mga bulaklak ay namukadkad sa matingkad na mga kulay at halimuyak, lumikha ng isang kapaligiran ng muling pagsilang at kagandahan. Gayunpaman, si Manuel ay patuloy na binabagabag ng imahe ni Luna na tila isang anino ng kanyang yumaong kasintahang si Lucia. Ang nakakabalisang pagkakahawig na ito ay nag-iwan ng pakiramdam ng pagkabalisa sa kanya. Nagtutulak sa kanya na maghanap ng isa pang pagkakataon upang makausap si Luna, hindi lamang upang purihin ang kanyang pambihirang trabaho, kundi upang tuklasin din ang kakaibang damdaming ito na nagpapagulo sa kanyang isipan. Habang inaayos ni Luna ang mga bulaklak sa tabi ng napakagandang fountain, lumapit si Manuel na may matatag na mga hakbang, bagamat ang kanyang puso ay mabigat sa pinaghalong kaba at pagkamausisa. "Luna," tawag niya. Napalingon si Luna, nagulat sa biglaang pagdating ni Manuel.
Ang iyong mga pagsusumikap dito ay talagang kahanga-hanga. Hindi ko pa nakita ang hardin na ganito kasigla, puri ni Manuel. Salamat po, Ginoong Rodriguez, sagot ni Luna. Ang kanyang ngiti ay mahinahon. Ikinagagalak ko pong alagaan ang lugar na ito. Tumigil si Manuel. Ang kanyang mga mata ay masusing nagmasid sa mukha ni Luna. Napansin niya ang palawit sa kanyang leeg, isang pendant na hugis buwan. Ang kanyang reaksyon ay kaagad. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla at bahagya siyang natigilan, parang nag-iba ang bigat ng lupa sa ilalim niya. Ang pendant na yan, bulong niya, umatras ng kaunti, gulat sa pamilyar na alahas. Ito'y kaparehong-kapareho ng ibinigay niya kay Lucia para sa kaarawan nito. Ilang taon na ang nakalilipas. Napansin ni Luna ang pagbabago sa mukha ni Manuel at nag-aalala. Ginoong Rodriguez, ayos lang po ba kayo? Tanong niya, puno ng pagkabahala. Hirap si Manuel na bumalik sa kanyang dating estado, nalulunod sa damdaming bumabalot sa kanya. Ikaw, pinaaalala mo sa akin ng isang tao. Sagot niya, nanginginig ang tinig. Isang tao mula sa aking nakaraan, at ang kwintas na iyan, eksakto ito sa isa na kilala ko. Si Luna, nahaluan ng pagkalito at kaunting takot, ay nagsimulang magpaliwanag. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Ibinigay po ito ng aking ina sa akin. Lubos na napuno ng magkahalong emosyon si Manuel at napagtanto niyang kailangan niya ng privacy. Luna, kailangan kitang makausap ng sarilinan. Sabi niya, pilit pinapanatili ang kanyang tinig na matatag. Sumama ka sa akin, pakiusap. Bagamat may pag-aalinlangan, pumayag si Luna. Dinala siya ni Manuel sa pamamagitan ng tahimik at marangyang mga pasilyo ng mansyon patungo sa kanyang opisina. Maingat niyang isinara ang pinto sa likuran nila upang matiyak na sila'y nag-iisa. Maupo ka, sabi niya. Itinuturo ang isang upuan sa tapat ng kanyang mesa. Umupo si Luna, halatang hindi komportable. Nagpigil ng hininga si Manuel, nakatayo bago tuluyang umupo sa likod ng kanyang mesa. Sandaling nanatili siyang tahimik, pilit pinag-aaralan ng mga iniisip. Napagtanto niyang oras na para ibahagi ang kanyang nakaraan at mga alaala ng babaeng minsan niyang minahal kay Luna. Si Lucia ay kakaiba sa lahat ng taong nakilala ko. Mayroon siyang liwanag na natural na nakakaakit ng mga tao. Mabilis kaming nagkainlaban at nagsimulang magplano ng aming kinabukasan, patuloy ni Manuel. Ang kanyang tinig ay lumambot dahil sa tamis ng alaala. Siya ang aking katuwang sa lahat ng aspeto at hindi kami mapaghiwalay. Tahimik na nakikinig si Luna, nahuhumaling sa kwento ni Manuel na darama ang lalim ng kanyang emosyon. Makikita sa mga mata ni Manuel ang magkahalong saya at lungkot habang inaalala ang mga nakaraan. Ibinigay ko kay Lucia ang isang kwintas, katulad ng suot mo sa kanyang kaarawan, isang espesyal na piraso, simbolo ng aming pagmamahalan. Huminga siya ng malalim. Ang bigat ng kanyang nakaraan ay mababakas sa kanyang mukha. Pero sa kasamaang palad, hindi nagtagal, ang mga pangarap ni Lucia ay naputol. Pumanaw siya ng biglaan, iniwan ng isang puwang sa aking buhay na hindi na napunan. Sandaling tumahimik si Manuel upang magpakatatag. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa luha na hindi pa bumabagsak. Nang makita ko ang kwintas na iyon sa'yo, bumalik lahat ng mga alaala. Matagal na akong hindi nakapagsalita tungkol kay Lucia. Naramdaman ni Luna ang bigat ng revelasyon ni Manuel. Tumango siya ng may empatiya, nauunawaan ang kahalagahan ng kanyang kwintas at ng mga alaalang hatid nito kay Manuel. Mayroon siyang isang enerhiya na madaling nakakahawa at ang kanyang ngiti ay kayang magpasaya ng kahit anong lugar. Ang umibig sa kanya ay hindi maiiwasan. Kuwento ni Manuel, puno ng nostalgia ang kanyang tinig. Ang aming relasyon ay mabilis na umusbong.
Ginugol namin ang bawat libreng sandali sa pag-explore ng lungsod, nagbabahagi ng mga pangarap at gumagawa ng plano para sa aming kinabukasan. Upang makatipid, nagpasya kaming magsama na hindi lamang nagbawas sa gastusin, kundi nagbigay din sa amin ng mas maraming oras para patibayin ang aming relasyon. Nanumbalik ang mga luha sa mga mata ni Manuel habang inaalala niya ang mga masasayang, ngunit ngayon ay masakit na alaala. Para sa ika-22 ay tuntat na kaarawan ni Lucia, nais kong ibigay sa kanya ang isang bagay na kakaiba, isang bagay na sumisimbolo ng aking nararamdaman para sa kanya. Patuloy niya, bahagyang nanginginig ang boses. Pinili ko ang kwintas na hugis buwan, simple pero elegante, dahil pinaalala nito sa akin siya. Siya ang aking buwan na nagbibigay liwanag sa aking pinakamadilim na gabi. Huminto siya sandali, huminga ng malalim upang pigilan ang damdamin. Nagplano ako ng espesyal na hapunan para sa gabing yon, at ng oras na para ibigay ang regalo, ang kanyang reaksyon ay hindi ko malilimutan. Nang buksan niya ang kahon at makita ang kwintas, nagningning ang kanyang mga mata sa saya. Sinabi ko sa kanya, walang mas maganda kaysa sa kalangitang punong-puno ng bituin, at tulad ng buwan na nagbibigay liwanag sa dilim, ikaw ang nagbibigay liwanag sa aking buhay. Hindi malilimutan ang sandaling iyon. Naiyak si Lucia at niyakap ako. Ipinangakong palaging aalagaan ang kwintas. Tahimik na nakikinig si Luna, damang-dama ang bigat ng emosyon sa kwento ni Manuel na parang kasama siya sa pagmamahal at trahedyang dinanas ng lalaki. Ang kwintas sa leeg ni Luna ay biglang nagkaroon ng mas malalim na kahulugan kaysa dati nang mapagtanto niya ang koneksyon nito kina Manuel at Lucia. Habang ipinagpatuloy ni Manuel ang kwento, ibinahagi niya ang higit pa sa trahedyang naganap. Si Lucia ay nagbakasyon upang bisitahin ang kanyang mga magulang sa probinsya habang bakasyon mula sa kolehiyo. Bagaman nag-alala ako, alam kong sabik siyang makita ang kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, hindi na siya nakabalik. Nabasag ang boses ni Manuel habang sinasabi ang mga sumusunod na linya. Ilang araw matapos ang kanyang pagbisita, nakatanggap ako ng napakasamang tawag mula sa kanyang mga magulang. Sinasabing nalunod si Lucia habang naliligo sa isang batis malapit sa kanilang tahanan. Hindi ko ito matanggap, para bang naglaho ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Lubos akong nagbago dahil sa pagkawala niya. Nanginginig ang kanyang boses habang inaalala ang mga sumunod na araw ng kanyang dalamhati. Hindi ko kayang bumalik sa restaurant. Bawat sulok, bawat ngiti mula sa isang customer, bawat putahe na aming inihahain, lahat ay nagpapaalala sa akin sa kanya. Sobrang sakit. Alam kong kailangan ko ng malaking pagbabago sa aking buhay, isang bagay na magpapabusi sa akin at makakatulong na lumayo sa mga alaala na patuloy na gumugulo sa akin. Huminto si Manuel upang uminom ng tubig, kinokolekta ang kanyang mga iniisip bago ipagpatuloy. Gamit ang natitirang ipon ko, nagdesisyon akong magsimula muli at nagbukas ng maliit na grocery store. Nagsimula ito ng simple, nagbebenta lamang ng mga pangunahing pangangailangan, ngunit ibinuhos ko ang lahat ng aking oras at lakas sa trabaho. Araw at gabi akong nagtrabaho, sinusubukan punuan ang kawalan na iniwan ni Lucia, dahan-dahang nagsimulang umunlad ang tindahan. Oo, Ginong Rodriguez, si Lucia ang aking ina. Madalas niyang banggitin ang syudad nang may halong nostalgia, ngunit hindi siya nagkukwento ng mga detalye. Ibinigay niya sa akin ang kwintas na ito sa aking ika-16 na kaarawan, sinasabing ito ay napakahalaga sa kanya. Paliwanag ni Luna, nanginginig ang boses sa damdamin. Napaupo si Manuel, pinipilit huminga sa gitna ng mga emosyon at ng di inaasahang pagkikita ng kanilang mga landas. Palagi kong iniisip kung ano ang mangyayari kung nakabalik si Lucia mula sa biyaheng iyon. Pagninilay niya, ang kanyang mga matay nagdilim ng kalungkutan at bagong pag-asa.
ang malaman na nabuhay siya, na nagkaroon siya ng pamilya at ikaw ang kanyang anak, sobrang bigat nito sa akin. Punong-puno ng damdamin ng silid, habang parehong sina Luna at Manuel ay sinusubukang unawain ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ito, hindi lang basta aksidente ang iyong pagdating dito. Tila ito ay kapalaran, dagdag ni Manuel, may halong pagtataka at pagkabigla. Pinunasan ni Luna ang kanyang mga luha, dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan ang mga piraso ng nakaraan ng kanyang pamilya. Wala akong kaalam-alam tungkol sa kasaysayan na ito nang mag-apply ako sa trabahong ito, pag-amin niya. Siguro ito ay itinadhana na mapunta ako rito. Tumango si Manuel, bahagyang ngumiti. Siguro nga, Luna. Siguro nga itinadhana na magkita tayo ng ganito upang muling pagdugtungin ang nakaraan at kasalukuyan. Ang ideya na iyon ay nagbigay ng munting kaginhawaan sa kanya, isang liwanag sa gitna ng mga taong pangungulila at lungkot na kanyang pinagdaanan. Luna, mahalaga na malutas natin ito. Kailangan nating hanapin ang iyong ina upang malaman ang katotohanan. Pinahahalagahan ko ang iyong pagnanais na pakinggan ako. Ang mga salita mo ay nagbigay sa akin ng pag-asa na matagal ko nang hindi nararamdaman, sabi ni Manuel. Tumango si Luna habang marahang pinupunasan ang kanyang mga mata. Tama ka, Ginong Rodriguez. Sama-sama nating tutuklasin ang buong katotohanan. Tugon ni Luna habang sila ni Manuel ay nagsimula ng magplano ng kanilang estratehiya upang lutasin ang misteryong nag-uugnay sa kanilang mga nakaraan. Sandaling natahimik si Manuel at Luna, bawat isa ay nilamon ng kanilang mga sariling pagninilay. Ang mga kamanghamanghang natuklasan at koneksyon na kanilang napagtagumpayan sa nakalipas na oras ay parang ulap na bumalot sa silid, pinahihirap ang kanilang mga isip. Si Manuel ang unang nagsalita, tinatapos ang katahimikan. Luna, mahalaga ang katotohanan. Masyado nang marami ang mga pagkakataon upang hindi pansinin. Mayroon akong mungkahi. Bakit hindi natin puntahan ang bayan kung saan nakatira ang iyong ina? Kailangan natin siyang makausap ng personal upang lubos na maunawaan ang buong kwento. Tumingin si Luna kay Manuel. Napansin ang determinasyon sa kanyang mga mata. Kaisa ako sa iyo, Ginoong Rodriguez. Kailangan natin itong lutasin ng minsanan. Ang aking ina lamang ang makakapagbigay ng mga sagot na ating kailangan. Sagot ni Luna na kinilala ni Manuel. Ang kanyang pagkasabik na malaman ang katotohanan ay nababalot ng isang bagong pag-asa na matagal nang nawala sa kanya. Sige, aalis tayo bukas ng maaga. Ako na ang bahala sa mga paghahanda. Maghanda ka na para sa ating paglalakbay, sabi ni Luna nang may pasasalamat habang siya'y tumayo mula sa kanyang upuan. Mag-iimpake na ako, salamat Ginoong Rodriguez. Tawagin mo na lang akong Manuel, alok ni Manuel nang may banayad ng ngiti, sinusubukang pagaanin ang atmosfera. Ngumiti si Luna pabalik at umalis ng opisina. Iniwan si Manuel na mag-isa sa kanyang mga iniisip. Habang papunta sa kanyang silid, ramdam ni Luna ang bigat ng mga revelasyon ng araw. Nang humiga siya, hindi maawat ang daloy ng kanyang mga iniisip. Iniisip niya ang kanyang ina, ang misteryosong kwintas at ang mga kwentong bumabalot dito. Paano kaya nagkakaugnay ang lahat? Sa kabilang bahagi ng bahay, si Manuel ay hindi rin makatagpo ng kapayapaan. Hindi siya dalawin ng antok habang nakahiga. Ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala ni Lucia, mga revelasyon ni Luna at ang nakakagulat na mga pangyayari. Buhay pa kaya si Lucia? Kung oo, bakit hindi siya bumalik? Bawat tanong ay parang mas marami pang mga katanungan kaysa mga sagot. Dumaan ng mabagal ang gabi para sa kanilang dalawa. Sa kanilang magkakahiwalay na mga silid, parehong hirap sina Manuel at Luna na ipikit ang kanilang mga mata. Bawat isa ay nawawala sa kanilang mga pag-iisip, iniisip ang kapalarang naghihintay sa kanila.
Pagdating ng madaling araw, sumalubong sa kanila ang magkahalong pag-asa at kaba sa paglalakbay na maaaring magpabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Nagbukas ang araw ng maliwanag at malamig habang umalis sina Manuel at Luna sa mansyon, patungo sa maliit na bayan na nasa gitna ng kabukiran. Minamaneho ni Manuel ang isang maayos at komportabling sasakyan habang pinagmamasdan ni Luna ang mabilis na pagbabago ng mga tanawin sa labas ng kanyang bintana. Ang urbanong kalunsuran ay unti-unting naging malawak na mga bukirin at luntiang mga burol, mga tanawing nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Luna. Habang sila'y naglalakbay, nagsimula siyang magbahagi ng mga alaala ng kanyang pagkabata sa bukid. Simula pa nung bata ako, may malalim na pagmamahal na ako sa mga halaman, sabi ni Luna, kumikislap ang kanyang mga mata habang inaalala ang mga alaalang iyon. Ipinakita sa akin ng aking ina kung paano alagaan ang aming hardin. Napakaraming oras naming magkasama sa pagtatanim, pagdidilig at pag-aani. Ang lolo ko rin ay maraming itinuro sa akin tungkol sa kalikasan. Naniniwala siya na ang mga halaman ay nakikipag-usap sa atin sa kanilang sariling paraan, basta't marunong tayong makinig. Iyon ay parang isang masayang kabataan sa kabila ng anumang hirap, puna ni Manuel. Oo, sagot ni Luna na may nostalhikong ngiti, payak lang ngunit puno ng pagmamahal. Ang bukid ay perpektong lugar para lumaki. Ang pagiging malapit sa kalikasan ay palaging nagpapakalma sa akin. Habang totoo ang kanilang pag-uusap, ramdam din ang tensyon na unti-unting bumabalot. Si Manuel ay kinakabahan tungkol sa maaaring matuklasan kaugnay ni Lucia, habang si Luna naman ay nag-aalala kung paano tatanggapin ng kanyang ina ang muling pagkikita nila ni Manuel. Sa bawat milyang nilalakbay nila, tila lalong bumibigat ang mga tanong na wala pang kasagutan. Habang nagpatuloy ang kanilang paglalakbay, tila lalong humahaba ang oras. Bagaman steady ang takbo ni Manuel, hindi niya matakasan ang mga mabibigat na kaisipan na pumipilit sa kanyang isipan. Ang posibilidad na si Lucia ay buhay pa at nagtago ng katotohanan ay halos hindi niya matanggap. Samantala, si Luna ay sinusubukang panatilihin ang kanyang composure, ngunit hindi mapigilan ang tibok ng kanyang puso sa antisipasyon ng muling pagkikita ng kanyang ina at ang mga nakatagong katotohanan na maaring mabunyag. Sa wakas, matapos ang tila walang katapusang paglalakbay, narating nila ang tahimik na bayan na nakatago sa gitna ng kabukiran. Ang mga kalsada ay nilinyahan ng mga puno at dinadaanan ng mga simpleng bahay na tila nangaanyaya. Inakay ni Luna si Manuel hanggang sa kanilang lupain. Ang tanawin ng bukid ni Luna ay nagpapainit sa puso, malawak na berdeng mga palayan, mga punong hitik sa bunga at isang harding maingat na inaalagaan. Ang bahay ay isang simpleng gawa sa kahoy na may maluwag na beranda na tila niyayakap ang mga bisitang umupo at magpahinga sa harap ng tanawin. Pagdating nila, naramdaman ni Luna ang magkahalong ginhawa at pangamba. Nasa tahanan siya, ang lugar kung saan laging humahantong ang kanyang puso, ngunit ngayon, sa gitna ng masalimuot na kalagayan. Pagkatapos pumarada ni Manuel, bumaba silang dalawa, humihinga ng malalim sa sariwa at dalisay na hangin ng probinsya. Tumitig si Luna kay Manuel at nag-alok ng ngiting puno ng katiyakan. Maligayang pagdating sa aming tahanan, Manuel, tuklasin natin ang katotohanan ng magkasama. Tumango si Manuel, ramdam ang bigat ng sandali. Sabay nilang tinahak ang landas patungo sa bahay, hinahanda ang kanilang mga sarili na harapin ang mga revelasyong naghihintay sa kanila at ayusin ang misteryong hindi inaasahang nagdugtong ng kanilang mga kapalaran. Nang kumatok sila sa pinto at tinawag ni Luna ang ina, unti-unting bumukas ang pinto at lumitaw si Lucia, ang ina ni Luna.
Bagaman inukit ng mga taon ang mga linya ng hirap at mga sikreto sa kanyang mukha, taglay pa rin niya ang isang dignidad na may halong biyaya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkakita kay Manuel, parang tumigil ang oras sa isang tahimik na eksena. Lucia, basag ang boses ni Manuel sa katahimikan, puno ng pagkagulat at damdamin. Dinala ni Lucia ang kamay niya sa kanyang bibig, pinipigil ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Manuel, bulong niya, nanginginig ang boses, hindi ako makapaniwala. Tahimik na nakatayo si Luna sa gilid, sinisipsip ang malalim na emosyon ng muling pagkikita. Bagaman lumaki siya sa mga kwento tungkol sa kanyang ama na hindi niya nakita, ang nasasaksihan niyang tagpong ito ay higit pa sa kanyang inakala. Lumapit ng ilang hakbang si Manuel, pilit inuunawa ang realidad sa kanyang harapan. Buhay ka. Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, bakit Lucia? Bakit hindi ka bumalik? Paano mo nagawang hayaan akong isipin na wala ka na? Bago pa man makasagot si Lucia, lumabas ang isang matandang lalaki sa pintuan, nakasandal sa isang tungkod. Si Carlos, ama ni Lucia, na may halong pagkagulat at pagsisisi sa kanyang mukha. Lucia, sino itong lalaking ito? Tanong niya nakatitig kay Manuel. Huminga ng malalim si Lucia, pinagsasama-sama ang lakas ng loob upang magsalita. Ama, ito si Manuel, ang lalaking minahal ko at inakala kong nawala na magpakailanman. At si Luna, siya ang aming anak. Naglaho ang kulay sa mukha ni Carlos, bahagya siyang nanghina. Ano si Manuel? Si Luna? Diyos ko, ano ang ginawa natin? Nababalot ng galit at kalituhan, humakbang si Manuel palapit kay Carlos. Alam mo ang tungkol dito, hinayaan mong isipin ko na wala na si Lucia. Bakit? Carlos huminga ng malalim, sinusubukang pigilan ang kanyang emosyon. Manuel, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Ang mga ginawa ko ay para protektahan ang aking anak at ang aming pamilya. Nang bumalik si Lucia sa amin noong bakasyon at nalaman naming siya'y nagdadalang tao, takot na takot siya. Nag-aalala siya sa magiging reaksyon mo at sa maaaring epekto nito sa inyong mga buhay. Si Lucia, lumuluha, ay sumingit. Gusto ko sanang bumalik, Manuel, pero pinilit ako ng aking ama na huwag na. Sinasabi niyang mas ligtas ito, mas mabuti para sa akin at sa bata. Natatakot siya na baka hindi mo tanggapin ang sitwasyon, na baka magdulot ito ng labis na problema para sa ating dalawa. Umiling si Manuel, nakaukit sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Ngunit niloko niyo ako. Sinabi niyo sa akin na wala na siya. Napakasakit niyon, napakawalang puso. Hindi niyo alam ang sakit na pinagdaanan ko, kung paano kita ipinagluksa. Lumapit si Carlos. Inaabot ang kanyang kamay kay Manuel. Naiintindihan ko, Manuel, at tunay na pinagsisisihan ko ito. Kumilos ako dala ng takot, natatakot sa maaaring mangyari kay Lucia at sa bata. Akala ko'y pinoprotektahan ko sila, pero ngayon alam kong nagkamali ako. Si Luna, na tahimik hanggang ngayon, ay nagsalita na sa wakas, puno ng kalituhan. Inay, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Bakit kailangan kong lumaki nang hindi ko kilala ang aking ama? Si Lucia, patuloy na lumuluha, ay hirap na hirap ipaliwanag ang kanyang damdamin. Natatakot ako, Luna. Matapos kang ipanganak, ang tanging iniisip ko ay ang iyong kaligtasan. Habang lumilipas ang mga taon, lalong naging mahirap sabihin ang katotohanan. Hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat sa iyo. Huminga ng malalim si Manuel, pinipilit iproseso ang galit at kalungkutan. Kailangan nating lahat ng oras para matanggap ito, pero isang bagay ang malinaw, nararapat sa atin ang buong katotohanan at balak kong maging bahagi ng buhay ni Luna para mabawi ang mga nawalang panahon. Tumango si Lucia, patuloy na umiiyak. Tama ka, Manuel, pareho kayong may karapatan ni Luna. Ikwento namin ang lahat ng nangyari.
Nababalot ng tensyon ang buong paligid habang lahat sila ay nagtipon sa loob ng payak na sala ni Lucia. Ang lugar na pinalamutian ng mga simpleng tanda ng isang tahimik at masayang buhay ay tila napakaliit para sa bigat ng mga revelasyong magaganap. Si Carlos, labis na pinanghihinaan ng loob dahil sa pagsisisi, ay sumulong upang sirain ang katahimikan. Manuel, marami kang kailangang maintindihan. Panimula ni Carlos, nanginginig ang boses ngunit determinado. Nang bumalik si Lucia para sa bakasyon, hindi lang siya nakaramdam ng pangungulila sa tahanan, siya'y nagdadalang tao. Noong panahong iyon, humina rin ang kalusugan ng kanyang ina. Kailangan namin siya dito at ang balita tungkol sa pagbubuntis ay lalo pang nagpatindi sa aming pagkabigla. Nakatitig si Manuel kay Carlos habang unti-unting lumulubog ang kanyang puso sa bawat salita. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit niyo ako pinaasa na wala na si Lucia? Huminga ng malalim si Carlos. Naguumapaw ang kanyang mga mata ng luha. Gumawa ako ng desisyon na inakala kong makakapagprotekta sa aming pamilya. Takot na takot si Lucia, iniisip na baka hindi mo tanggapin ang pagbubuntis, na ang inyong buhay sa lungsod ay magiging masyadong magulo sa pagdating ng isang sanggol at sa lumalalang kalagayan ng kanyang ina. Inisip namin na mas ligtas para sa kanya na manatili dito, malayo sa komplikasyon ng buhay sa syudad. Nanghina si Manuel sa bigat ng lahat ng nadiskubre niya at hindi mapigilang magalit. At dahil sa takot, hinayaan mo akong mabuhay sa isang kasinungalingan. Hindi niyo man lang ako binigyan ng pagkakataon na malaman ang totoo. Hinayaan niyo akong isipin na wala na siya, na wala ang lahat. Lucia, nakaupo sa tabi ni Luna, ay mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak habang patuloy ang agos ng kanyang mga luha. Nabalot ako ng takot, Manuel, pagamin niya. Sa edad na 24, nang malaman kong buntis ako, labis akong natakot. Hindi ko alam kung paano katatanggapin at ang aking ama ay kumbinsido na ang pinakamainam na desisyon ay manatili rito at magsimula muli. Habang lumilipas ang panahon, ang kasinungalingan na pumanaw na ako ay naging mas madali kaysa harapin ang katotohanan. Si Manuel, gulong-gulo ang isipan, ay sinusubukang intindihin ang bigat ng revelasyon. Kaya lahat ng taon na ito, nabuhay ka rito kasama ang ating anak na hindi man lang ipinaalam sa akin ang katotohanan. Si Luna na tahimik lang hanggang ngayon ay nakahanap ng lakas upang magsalita. Ginoong Rodriguez, Manuel, pinalaki akong walang kaalaman tungkol sa aking ama. Nagkuwento si inay, ngunit hindi niya sinabi kung sino ka talaga. Lahat ng nalaman ko tungkol sa iyo, natuklasan ko lamang kamakailan. Tinitigan ni Manuel si Luna habang ang puso niya'y humapdi sa pagtingin sa anak na hindi niya nakilala. Luna, ikaw ang anak ko, deklarasyon niya puno ng damdamin. Marami akong taon na nawala dahil sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan, dahil sa mga walang batayang takot. Tumango si Luna habang bumabagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Marami rin akong nawala, ngunit ngayon may pagkakataon tayong bawiin ang mga nawala. Maaari pa rin tayong maging isang pamilya sa kabila ng lahat, sabi ni Luna, puno ng pag-asa. Si Lucia, habang mahigpit na hawak ang kamay ni Luna, ay tumitig kay Manuel. Patawarin mo ako, Manuel. Inakala kong ginagawa ko ang pinakamabuting desisyon para kay Luna at para sa aking sarili, pero ngayon ko naintindihan na mali ako. Huminga ng malalim si Manuel, pinipilit labanan ng mga damdaming galit, lungkot at pansamantalang ginhawa. Kailangan ko ng oras upang matanggap lahat ng ito, ngunit gusto kong makilala ang aking anak. Nais kong maging bahagi ng kanyang buhay at maintindihan ang lahat ng nangyari. Si Carlos, labis na nanghihina sa kanyang sariling pagsisisi, ay marahang ipinatong ang nanginginig na kamay kay Manuel. Inaamin ko
ang mga pagkakamali ko at wala akong maibibigay na sapat na paliwanag. Ang tanging hiling ko ay matagpuan mo ang kapatawaran sa puso mo at sana'y makapagpatuloy tayo mula rito. Dahan-dahang tumango si Manuel, sinusubukang iproseso ang lahat ng revelasyong nalaman niya. Ang pagpapatawad ay isang mahabang paglalakbay, pero handa akong simulan ito. Balak kong ayusin ang relasyon ko kay Lucia at higit sa lahat kay Luna. Sa puntong ito, nang ibinahagi na ang bigat ng katotohanan, sina Manuel, Lucia at Luna ay nagsimula sa isang mahirap ngunit mahalagang landas patungo sa pagkakasundo. Ang mga peklat ng kanilang nakaraan ay mananatili, ngunit ang pag-asang magsimula muli bilang isang tunay na pamilya ay nagbigay liwanag sa kanilang mga espiritu. Ang mga katotohanang kanilang natuklasan ay nagdala ng parehong sakit at posibilidad ng paggaling at isang bagong simula. Habang sumapit ang hapon at unti-unting naging gabi sa payak na tahanan ng pamilya ni Lucia, binalot ng katahimikan ng paligid matapos ang mga emosyonal na pagbubunyag ng araw. Ang papalubog na araw ay binigyan ng malumanay na liwanag ang mga bukirin at puno, na tila nagbibigay ng tahimik na kapayapaan sa kanilang paligid. Si Carlos, naramdaman ang emosyonal na pagod ng lahat, ay nag-alok ng mungkahi. Manuel, baka gusto mong manatili rito ngayong gabi. Makakatulong sa ating lahat ang karagdagang oras upang maisip ang mga nangyari ngayong araw at ipagpatuloy ang ating pag-uusap bukas. Nais ring mag-isip ng mas malalim, tinanggap ni Manuel ang alok. Salamat, Carlos. Pinahahalagahan ko ang imbitasyon. Isang gabi ng pahinga ay tila makabubuti sa ating lahat. Inayos ni Lucia ang isang simpleng ngunit maaliwalas na silid para kay Manuel, habang si Luna naman ay naghanda ng hapagkainan para sa isang magaan na hapunan. Dumaan ng hapunan sa tahimik na katahimikan, bawat isa ay balot ng kanilang sariling mga pagninilay. Matapos ang hapunan, bumalik si Manuel sa kanyang silid, dala ang bigat ng emosyonal na epekto ng araw. Habang nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame, bumabalik-balik sa kanyang isipan ang mga revelasyon. Inisip niya si Lucia, ang babaeng minahal niya noon ng lubos, at ang mga kasinungalingang nagtulak sa kanilang paglayo. Ang kanyang isip ay hindi rin makawala kay Luna, ang anak na hindi niya nakilala o napalaki. Malalim ang pakiramdam ng kawalan, ngunit ramdam din niya ang pasasalamat sa katotohanan na sa wakas ay nailahad. Habang pinagninilayan niya ang mga nangyari, napansin din ni Manuel ang kalagayan ni Carlos. Nakitang-kita ang paghina ng kalusugan. Bagaman tahimik at maligaya ang pamumuhay sa probinsya, kulang ito sa mga pasilidad para sa paggamot ng malubhang kondisyon. Sa kalagitnaan ng mga pag-iisip na ito, unti-unting nabuo sa isipan ni Manuel ang isang plano. Hindi ako pwedeng maging kasing lupit nila, bulong ni Manuel sa sarili. Nagkamali sila, oo, pero kumilos sila base sa kung ano ang tamang akala nila noon. Kailangan kong higitan ito, dapat kong bigyan sila ng pagkakataon para sa pagtubos at isang mas maliwanag na kinabukasan. Sa matatag na desisyong ito, unti-unting nakatulog si Manuel at nakatagpo ng kaunting kapayapaan. Kinabukasan, tahimik at payapa ang umaga sa bahay ng magising si Manuel. Pagkatapos ng isang simpleng pero nakakaaliw na almusal, tinawag niya sina Lucia, Luna at Carlos sa sala para mag-usap. Gumugol ako ng gabing nag-iisip, panimula ni Manuel, habang tinitingnan isa-isa ang tatlo at nakapagdesisyon na ako. Marami tayong dapat ayusin, pero gusto kong magsimula sa pagbibigay sa inyo ng bagong simula. Inaanyayahan ko kayong lahat na tumira kasama ko sa aking hasyenda. Nagkatinginan sina Lucia at Carlos sa pagkabigla habang si Luna ay tahimik na nakikinig. Napakabuti niyan, Manuel, sabi ni Lucia.
na may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Pero ayaw naming maging pabigat sa iyo. Hindi kayo magiging pabigat, mariing sabi ni Manuel. Carlos, sa lumalalang kalusugan mo, makakahanap ka ng mas mahusay na mga pasilidad medikal sa lungsod. Lucia, Luna, magkakaroon kayo ng ligtas at matatag na tahanan. Higit sa lahat, magkakaroon tayo ng pagkakataon na muling magsama at ayusin ang ating mga samahan. Dahan-dahang tumango si Carlos, nakitang-kita ang pagkagulat at emosyon. Marami akong pagkakamali, Manuel, at kahit hindi ko na mababawi ang mga iyon, labis kong pinahahalagahan ang pagkakataong ibinibigay mo sa amin na magbago. Ang mukha ni Luna ay nagliwanag, halatang pinaghalong ginhawa at saya. Salamat, Manuel. Ito ang bagong simula para sa amin. Isang pagkakataong maging tunay na pamilya. Si Lucia, na pinupunasan ng kanyang mga luha, ay hinawakan ang kamay ni Manuel. Salamat sa iyong kabaitan at sa iyong pagpapatawad. Tinatanggap namin ng taos-puso ang iyong alok. Sa panibagong determinasyon at bisyon para sa hinaharap, sinimulan ni Manuel, Lucia, Luna at Carlos ang pag-aayos ng kanilang panibagong buhay. Bagaman puno ng pagsubok ang daraanan, naroon ang isang malinaw na damdamin ng pag-asa. Pag-asa na ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring maging daan tungo sa isang kinabukasang puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang paglilipat sa mansyon ni Manuel ay nangyari ng mabilis at walang aberya. Si Manuel mismo ang nagkoordina ng komportabling transportasyon upang madali silang mailipat mula sa payak na probinsya patungo sa lungsod. Pagdating nila, ikinagulat ni Lucia at ang kanyang pamilya ang kalakihan ng mansyon. Ang malalawak na silid, magagarang kasangkapan at mga luntiang hardin ay nagbigay ng malaking pagkakaiba sa kanilang dating simpleng tahanan. Sina Lucia at Carlos ay inilagay sa mga silid sa unang palapag. Maingat na pinili upang tugunan ang mga pangangailangang medikal ni Carlos. Para masiguro ang kalusugan ni Carlos, kumuha si Manuel ng pribadong doktor upang masubaybayan ang kanyang kalusugan at pamahalaan ang kanyang gamutan. Si Luna naman ay malugod na tinanggap ng mga tauhan ng mansyon na kilala na siya at pinahahalagahan ang kanyang trabaho sa mga hardin. Ngayon, nagbago ang kanyang papel. Hindi na siya empleyado kundi kinikilalang anak ni Manuel. Ang pagbabagong ito ng katayuan ay nagdala ng mga bagong responsibilidad at kalayaan na niyakap ni Luna ng buong sigasig. Ang mga unang araw ay ginugol sa pag-aangkop sa bagong kapaligiran. Bagamat napakalaki ng mga pagbabago, unti-unting natagpuan ni Luna ang ginhawa at nagsimulang maginhawang manirahan sa mansyon. Nagtuon siya ng pansin sa pagtulong kay Carlos at sa pagbuo ng bagong routine ng pamilya. Ang pagsama ni Manuel ay nagdagdag ng bagong dimensyon sa kanilang samahan. Pinagsasama ang damdamin ng nostalgia at mga bagong pag-asa habang sinisikap nilang pagalingin ang dating pagkakalayo ng kanilang relasyon. Si Carlos, sa kabila ng lumalalang kalusugan, ay nakatagpo ng kapanatagan sa kaalamang ligtas at komportable na ang kanyang anak at apo. Ang medikal na atensyon na natatanggap niya sa mansyon ay malayong higit sa kahit anumang makukuha sa probinsya at labis siyang nagpapasalamat kay Manuel sa kanyang kabutihang loob. Si Luna naman ay natagpuan ang bagong kaligayahan at kalayaan sa malawak na mga hardin ng mansyon. Malaya mula sa mga limitasyon ng dati niyang papel bilang empleyado, masigla niyang ipinagpatuloy ang pag-aalaga sa mga halaman na dati pa niyang minahal. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang ugnayan sa mga halaman. Inaalagaan niya ang mga ito hindi lang bilang isang bihasang hardinero, kundi bilang anak ni Manuel at isang mahalagang miyembro ng pamilya. Madalas na pinagmamasdan ni Manuel si Luna habang nagtatrabaho siya sa mga hardin at nararamdaman niya ang matinding pagmamalaki.
Ang makita niyang natagpuan ni Luna ang kasiyahan at katuparan sa gawaing kanyang minamahal ay nagdulot ng matinding kapayapaan kay Manuel, isang damdaming matagal nang hindi niya naramdaman. Madalas siyang sumasama kay Luna sa mga hardin, nakikipag-usap tungkol sa kanyang mga proyektong botanikal at nagpapalitan ng mga kwento mula sa nakaraan, higit pang binubuo ang dating nabasag nilang relasyon. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang nag-aalaga sa mga halaman, kundi pati na rin sa uusbong nilang relasyon bilang mag-ama, na parang bulaklak na muling namumukadkad katulad ng kanilang hardin. Ang mga hapunan ng pamilya sa mansyon ay unti-unting naging mga pinakahihintay na sandali ng araw. Habang sama-samang nakaupo sa paligid ng mesa, nagbabahagi sila ng mga kwento, tawa at kung minsan ay luha, habang pinagninilayan ang mga nakaraang karanasan at ibinabahagi ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Si Manuel at Lucia, bagamat patuloy pa rin sa pag-unawa sa mga komplikasyon ng kanilang muling nagising na damdamin, ay nakatagpo ng kaaliwan sa presensya ng isa't isa. Si Luna, na nasasaksihan ang muling pagkakaayos ng kanyang mga magulang, ay nakaramdam ng isang bago at mas malalim na pakiramdam ng pagiging buo at optimismo. Ang nagbabagong dinamika ng pamilya ay nagdala ng parehong mga hamon at pagkakataon para sa personal na paglago at pagkakaisa ng pamilya. Si Manuel, na sabik na bumawi para sa mga taong nawala, ay naging mas aktibong kalahok sa buhay ni Luna. Ibinahagi niya ang kanyang kaalaman tungkol sa negosyo at pamamahala na layong ihanda si Luna para sa isang matagumpay na hinaharap. Si Lucia, samantala, ay muling natuklasan ang kanyang katatagan at sariling kakayahan na nag-ambag sa pagkakaisa at katatagan ng tahanan. Si Carlos, bagaman limitado ng kanyang panghihina, ay nagpakasaya sa init ng pagmamahal ng pamilya. Marami siyang oras na ginugol sa pakikipag-usap kay Luna tungkol sa hortikultura at buhay sa probinsya na higit pang nagpapatibay sa kanilang ugnayan. Habang lumilipas ang mga buwan, ang mansyon ay tuluyan ng naging isang tahanan para sa kanilang lahat. Ang mga hardin ay namulaklak sa ilalim ng maalagang kamay ni Luna, isang simbolo ng muling pagsilang at pag-asa na kanilang tinanggap. Ang pamilya, na ngayoy hindi lamang pinagdugtong ng kanilang kasaysayan, kundi ng muling bumangong pagmamahal, ay humaharap sa bawat araw na may tapang at determinasyon. Samantala, ang relasyon ni Manuel at Lucia ay unti-unting namulaklak, sumasabay sa pagyabong ng mga halaman sa paligid ng kanilang tahanan. Ang kanilang muling pagkakasundo ay nagbigay ng pagkakataon upang tuklasin ang lalim ng kanilang damdamin, habang tinatahak nila ang nakaraan at hinaharap na may bagong pangako sa isa't isa. Ang mga simpleng palitan ng salita sa hardin, mga hapunang sama-sama at mga alaala ng mga nakalipas na araw ay nagpasigla sa relasyon ni Manuel at Lucia, isang pagmamahal na, bagaman natabunan ng panahon, ay hindi kailanman ganap na nawala. Si Manuel, na matagal nang nagkimkim ng tahimik na kalungkutan, ay unti-unting binuksan muli ang kanyang puso. Si Lucia, na lubos na nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataong ibinigay ng kapalaran, ay pinahahalagahan ang bawat sandali kasama si Manuel bilang hakbang tungo sa paghilom ng kanilang mga sugat sa nakaraan. Muli nilang natagpuan ang init at pagkakaibigan na minsan nilang tinamasa. Ngayon ay pinalalim ng mga aral at karanasang hatid ng buhay. Ang mga gabing paglalakad sa hardin ay naging isang mahalagang ritual para kina Manuel at Lucia. Magkahawak kamay, pinag-uusapan nila ang kanilang mga pangarap sa hinaharap, ang mga mithiin na nais nilang tuparin ng magkasama, at ang malalim na pagmamalaki nila kay Luna sa kanyang mga tagumpay. Ang mga sandaling ito, na puno ng lambing, ay nagdala ng kaginhawahan sa mga sugat na iniwan ng mga dating pagsubok.
Ang mansyon na dati tahimik at puno ng kalungkutan sa buhay ni Manuel ay ngayon puno ng kasiyahan at pagmamahal ng isang muling nagkakaisang pamilya. Ang bawat silid, bawat pasilyo ay umaalingaw-ngaw sa tawa, pag-uusap at buhay ng isang pamilyang pinagbuklod ng di inaasahang mga liko ng tadhana na pinalalim at pinatibay ng kanilang mga pinagsamahang karanasan at sama-samang pag-asang patungo sa hinaharap. Ang bahay na mula sa isang ordinaryong tirahan ay naging isang tunay na tahanan, isang patunay sa kakayahan ng pagmamahal na magpagaling at sa walang hanggang lakas ng pamilya. Ang mansyon ngayon ay isang simbolo ng init at pagkakaisa, ay sumasalamin sa pagmamahal at pagkakaisa na namumukadkad sa loob ng mga dingding nito. Habang papalapit ang kaarawan ni Lucia, isang araw na kadalasang nagbibigay kay Manuel ng halo-halong damdamin, nagpasya siyang gawing isang pagdiriwang ng mga bagong simula ang okasyon. Bawat detalye ay maingat na inihanda upang gawing isang di malilimutang araw para kay Lucia, bilang simbolo ng kanilang muling pag-aalay ng pagmamahal. Ang umaga ng kaarawan ni Lucia ay sumiklab ng maliwanag at masaya na nagsimula sa isang espesyal na almusal sa hardin sa gitna ng mga bulaklak na maingat na inalagaan ni Luna. Pinanood ni Manuel si Lucia habang ibinabahagi ang masasayang sandali kasama sina Luna at Carlos. Ang kanyang tawa ay parang musika sa hangin. Pagkatapos ng pagkain, inimbitahan ni Manuel si Lucia sa isang espesyal na bahagi ng hardin kung saan naghanda siya ng isang sorpresa. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa isang maliit na gazebo. Maganda ang dekorasyon ng mga sariwang bulaklak at banayad na ilaw. Pagdating nila sa gazebo, kinuha ni Manuel ang mga kamay ni Lucia. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Lucia, ang lugar na ito, ang sandaling ito, lahat ng ito ay para sa iyo. Panimula niya, puno ng emosyon ang boses. Sa paglipas ng mga taon, palagi kang nasa isip ko at ngayong magkasama na ulit tayo, nais kong gugulin ang mga nalalabi kong taon sa iyong piling. Sa sinabi nito, lumuhod si Manuel at ipinakita ang isang maliit na pelus na kahon. Naglalaman ng isang pinong singsing na kumikislap sa sinag ng araw. Lucia, pakakasalan mo ba ako? At bigyan ako ng pagkakataon na maging asawa at ama na matagal ko nang inaasam. Napuno ng luha ang mga mata ni Lucia habang tinatanggap ang bigat ng sandaling iyon. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw ng kaligayahan, sorpresa at matinding pagmamahal. Oo, Manuel, pakakasalan kita. Tinatanggap ko ito ng buong puso, sagot niya, may halong paghikbi ang kanyang boses. Nagpalakpakan at nagtawanan ang mga nasa paligid habang sina Luna at Carlos, na lihim na nanood ng maalab na pag-propose, ay lumapit upang yakapin ang bagong engaged na magkasintahan. Ito ay isang eksena ng purong kasiyahan at kaganapan na nagmamarka ng isang magandang kabanata sa kanilang buhay. Ang araw na iyon ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kaarawan, kundi isang patunay ng kanilang walang hanggang pagmamahalan at ng maliwanag na kinabukasang magkasama nilang bubuuin bilang isang pamilya. Ang proposal ng kasal sa pagitan ni Manuel at Lucia ay hindi lamang muling pagtibay ng kanilang pagmamahal, ito rin ay isang patunay ng kanilang pangako sa isang hinaharap na sama-sama bilang isang pamilya. Pagkalipas ng ilang buwan, ang kanilang kasal ay sumasalamin sa diwa ng pagkakaisa at pagbabagong ito. Ang seremonya ay naging isang payak, ngunit makabuluhang okasyon, dinaluhan ng pamilya at malalapit na kaibigan. Ipinagdiwang ito sa hardin na ginawang kamanghamanghang tanawin ni Luna. Ang mga bulaklak na maingat na pinili at inayos ni Luna ay nagbigay ng natural na ganda at katahimikan sa buong lugar. Si Manuel, nakasuot ng isang elegante at malinis na suit, ay naghihintay na may halong pananabik at damdamin.
Si Lucia naman, nagniningning at maganda sa isang payak ngunit napakagandang damit, ay inihatid sa altar ni na Carlos at Luna na nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa okasyon. Ang seremonya ay puno ng taos-pusong mga pangako na nagpapahayag ng lalim ng pagmamahal at pangako nila sa isa't isa. Pagkatapos, ang pagtitipon sa pangunahing bulwagan ng mansyon ay naging isang masayang pagdiriwang, puno ng tawa, musika at mga taos-pusong pagbati. Nagtipon ang mga kaibigan at pamilya upang parangalan ang kanilang pagbabalik sa isa't isa. Ipinagdiriwang hindi lamang ang kanilang pagsasama, kundi ang masiglang buhay na muling binuo nila ng magkasama. Sa paglipas ng panahon, lalong namulaklak ang relasyon ni na Manuel at Lucia. Sama-sama nilang pinangarap ang kanilang hinarap ang mga hamon at hinabi ang isang buhay na puno ng pagmamahal at layunin. Si Luna, na nasaksihan ng kaligayahan ng kanyang mga magulang, ay nakaramdam ng malalim na koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Isang pamilyang pinalakas ng pagmamahal at matatag na determinasyon. Ang pakiramdam na ito ng pagiging bahagi ng isang buo at masayang pamilya ay nagbigay kay Luna ng labis na kasiyahan at pagmamalaki, pinapatunayan ang lakas ng pagmamahal at pangalawang pagkakataon sa paglikha ng isang masayang buhay pamilya. Ang buhay sa mansyon ay naging patunay na kahit pagkatapos malampasan ang mga matitinding pagsubok, ang pagmamahal at pangako ay maaring magdala ng pagpapagaling at pagbabago. Sina Manuel, Lucia, Luna at Carlos ay lumikha ng isang tahanan kung saan bawat araw ay isang pag-aalay sa pagmamahal, pagkakaisa at optimismo para sa hinaharap. Sana ay nasiyahan kayo sa kwento natin ngayon. Kung ganun, mag-subscribe na sa channel para hindi mahuli sa mga susunod na kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Kita-kits sa susunod na video.